Okay guys, mga kalakbay, mga ka-travel, nandito tayo ngayon sa San Miguel, Tarlac City. Dito ang Hacienda Luisita. Dito makikita natin, pagkana natin dito sa kanto na to, sa unahan ng bus, ay nandito yung landmark ng Hacienda Luisita, yung tren na sikat na pinaka-landmark ng Hacienda Luisita. So kakanan tayo at gawing kaliwa yung tren. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan yung tren ng Hacienda Luisita. So tuloy tayo mga kalakbay, at itong Hacienda Luisita ay maganda yung place. Maraming mga establishment na nakatayo, maraming namamasyal. At sikat din ang lugar na to sa pag-produce ng sugar. So mamaya madadaanan natin yung paggawaan ng asukal dito sa lugar na to. So tuloy tayo mga kalakbay. Okay guys, tuloy tayo. Dito sa bandang unahan, makikita natin itong truck na may karga ng sugar cane. So ito yung ginagawang sugar. At kung hindi ako nagkakamali, parang asukarera yata yung paggawaan ng tubo dito, ng asukal dito sa Hacienda Luisita. So tuloy tayo at nandito sa gawing kanan yung paggawaan na yan ng asukal. Okay guys, dito sa bandang kanan natin sa unahan, mapapansin natin yung malalaking truck. So nandyan yung paggawaan ng asukarera. So tuloy tayo at tayo ay mag-i-entry doon sa San Miguel Interchange, papasok ng ECTEX. Papasok na tayo dito sa San Miguel Interchange. Ito yung kanilang toll booth o entry ng ECTEX. So may RFID naman tayo at may load naman. So diretso tayo. Ayan, ganyan kapag dumadaan sa mga toll booth, toll plaza, kapag na-read ka agad yung RFID ay mabilis na umaangat yung barrier. So minsan na nagiging problema nga ay nakatutok yung sumusunod sa kanyang unahang nasusundang sasakyan, kaya minsan nagkakaproblema sa pagbasa ng RFID yung kanilang scanner. So ganun ang gawin natin kapag ka may kasunod tayo, huwag tayong tututok. Mag-stop tayo dun sa nakalagay na doon dapat mag-stop. So hintayin natin na magbaba yung barrier, tapos saka tayo mag-proceed. So tuloy tayo mga kalakbay, at dito ay babaybayin na natin itong ECTEX. So medyo makulimlim ang panahon. At maganda naman yung kalsada. So madadaanan natin dito yung mga
entry ng o exit ng Capas, Concepcion. At medyo mahaba-haba din to. Ang ating papasukan ay ang NLEX. So dito sa SCTEX, maraming mga iba-ibang mga daan. At dapat lagi nating titignan yung mga signage na yung to NLEX, to Manila, para hindi tayo maliligaw. So tuloy tayo mga kalakbay. Okay, dito ay may signage na Concepcion 1 kilometer. So, yun na yung exit ng Concepcion. Tatakbo ng 1 kilometer. Okay guys, tuloy tayo sa ating lakbay. At medyo malapit-lapit na yung part ng NLEX. Napakaganda talaga ng makikita natin sa mga probinsya kagaya nito. Talagang maraming halaman, maraming punong kahoy. So maganda yung klima. Tuloy tayo sa ating lakbay. Maganda talaga ang probinsya. Maraming halaman, maraming mga punong kahoy. Magandang mag-travel, lalo kapag ganito yung panahon. So, tuloy tayo sa ating lakbay at nagpapasalamat tayong muli sa mga patuloy nating nakakasama sa ating mga lakbay, sa ating mga travel. So maganda yung daan na to. Magaling yung pagkakagawa nito kasi mabilis lang yung nagiging biyahe from Metro Manila papunta dito sa Tarlac Province. At ganun din, pabalik din ng Metro Manila galing dito sa Tarlac Province. So hindi lang to, meron pang TP-Flex na nandun sa bandang likuran at hanggang Pangasinan naman yon, parang La Union. So marami ng mga daan na idugtong-dugtong para mas maging mabilis ang mga travel ng mga motorista. So kapag may nakakasabay tayo na ganyan, pagbigyan natin kapag sila ay humihingi ng way.
So yung speed limit dito ay 100 kph. At kung halimbawa kayo ay mag-travel dito, i-maintain lang yung speed limit. Kasi minsan may mga speed radar na nakalagay sa ilang mga bahagi ng ganitong mga expressway. At kapag na-check ka na lumagpas ka dun sa speed limit ay mapapara at mabibigyan ng sanction o penalty. So mas mainam na yung drive safe palagi. Mula dun sa ating pinanggalingan sa Hacienda Luisita, dinaanan natin yung ilang parte ng Tarlac, Capas, Concepcion, Dolores. Dinaanan natin yung ilang mga part na yon. So yung lakbay natin na tayo nagpapatuloy, so itong mga daan na nga to ay connect na. So SCTEX, tapos NLEX. Kapag nasa NLEX na tayo, ang mga dadaanan naman natin ay Dao, Angeles, Mexico, San Fernando, San Simon, Pulilan, Santa Rita. Yung Pulilan ay sakop na siya ng Bulacan. So yung Pangasinan, ang mga madadaanan doon yung Dao, Angeles, Mexico, San Fernando, San Simon. At merong mahabang tulay na kilalang landmark din na kapag natawid daw natin yung tulay, ang itlog ay nagiging ebon. So sa Tagalog kasi yung egg ay itlog. Kung galing ka ng Bulacan, yung tulay ng Pulilan pa connect ng Pampanga, San Simon ay ebon na yung tawag yung nila sa itlog. So kung galing ka naman galing tayo ng north, ang tawag sa itlog ng Pampanga ay ebon, pero pagtawid ng Bulacan ay itlog. So yun, may mga pagkakaiba din sa mga dialect natin. So tuloy yung ating lakbay at maganda naman yung panahon ng ating travel.
Okay guys, meron tayong Bible verse, Book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Magtiwala daw tayo sa Panginoon ng ating buong puso at huwag tayong magtiwala sa ating sariling kaunawaan. Sa lahat ng ating mga lakad, lagi nating i-acknowledge ang Diyos at i-direct niya ang ating mga lakad. So tuloy tayo sa ating lakbay. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsama. Ay malapit na tayo sa Toll Plaza. Okay guys, ito na yung Toll Plaza. So, wala namang pila kaya tuloy-tuloy tayo. Kung hindi ako nagkakamali, part 2 ng Bukawi, Bulacan. Itong Toll Plaza na to. So, malapit na tayo sa ating destination sa Valenzuela City, Metro Manila. At yung ating exit ay sa Paso de Blas, Valenzuela. Guys, malapit na tayo sa ating destination. Ang landmark dito may McDo dito sa gawing kanan. So maraming salamat sa mga sumasama sa ating lakbay, sa mga nanonood, sa mga nag-view ng ating channel. Sana ay may naiiwan tayong mga driving tips at mga informations. At kung sakaling kayo ay maglalakbay, may travel kayo dito sa ating mga napupuntahan, nawa makatulong tayo sa ating mga kababayan na nagta-travel din. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat sa palagi niyong pagsama sa inyong lingkod.